Tuloy sa Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel ukol sa mga misteryo ng propesiya. Ako si Alan Dubre. Kung may natutunan ka, paki-like, share at subscribe. And mayroon kaming isa na namang hindi kapanipaniwalang revelasyon na ibabahagi sa inyo. Nagsimula ito ilang taon na ang nakalilipas. Ang paghahayag na ito sa ating pangunahing daluyan, ang ministeryong inihayag. Hindi ko alam, ilang taon na ang nakalipas, pero talagang hindi ka panipaniwala at ituturo ko sa inyo. Ito ay tungkol sa mga tribo sa ilang at kung ano at sino ang kinakatawan ng mga pangunahing tribo sa ilang sa katapusan ng mga araw. Mayroon tayong katuruan sa pangunahing daluyan na sumasaklaw sa lahat ng mga tribo sa ilang at kung ano ang kanilang kinalalagyan at kung saan sila nakalagay sa paligid ng tabernakulo sa ilang, kung ano ang kinakatawan nito at kung ano ang kahulugan nito sa mga huling araw. Talagang hindi ka panipaniwala. Pero ngayon ay tututuon tayo sa unang apat o sa pangunahing apat at na watawat na siyang mga nangungunang tribo sa paligid ng tabernakulo sa ilang. Ngunit bago tayo pumunta roon, nais kong ipaalala sa inyo na alam natin na may tatlong pagdating ng Mesyas sa mga huling araw. Okay? Bagay ito. Kung ito ang inyong pagkakataon dito, bumalik at panoorin ang ilan sa mga unang video. Panoorin ang ilan sa mga unang turo at unawain kung ano ang naipahayag na ang. Pero tungkol ito kina Mateo, Marcos at Lucas at ang huli ang mauuna. Ang una ay magiging huli, kaya si Lucas ang una, kasunod sina Marcos at Mateo. At nalaman mong ang wakas ay hindi 7, kundi 14 na taon. At isang maliit na yugto ng panahon na tinatawag sa itaas na 50 araw, nagsisimula iyan sa pre-trib. Kapag naunawaan mo na ito, mapagtatanto mo na ang pre, mid at post ay pawang totoo. Mauunawaan mo kung paano literal na nagaganap ang revelasyon at mauunawaan ninyo na may tatlong pagparito ang anak ng tao, may tatlong pagdating ang Panginoon sa mga huling araw sa iba't ibang anyo. At ang una ay gaya ng anak ng tao, gaya ng nakasakay sa puting kabayo. Ang pangalawa ay kapag siya ay dumating bilang ang Mesyas na si Ben Ephraim, kapag siya ay dumating bilang ang baka patungo sa dulo ng mga tatak. At syempre, kapag bumababa siya sa bundok ng mga olibo bilang leon ng tribo ni Huda, mauunawaan mo kung paano ito nangyayari sa mga pangunahing tribo sa ilang. Ngayon, tandaan muna sa diskurso ni Lucas, kapag napagtanto mo na ang pagdating ng anak ng tao sa Lucas Kabanata 21. At tandaan, kung makalimutan kong sabihin kung anong kabanata ako naroroon, tumingin ka lang sa kanan sa Lucas Kabanata 21. Sa kaniyang diskurso, makikita natin na may pagparito ang anak ng tao na nasa isang ulap. Nagturo kami tungkol sa pagpapaalala na ito ang pagdating ng anak ng tao. Papasok at ito ang salitang nasa ulap na isahan, ngunit sa Marcos, sinasabi nitong papasok. Ang mga ulap na nasa anyong maramihan sa Mateo, sinasabi nito dumarating sa mga ulap na nasa anyong maramihan. Yan na ang tatlong magkakaibang kahulugan para sa tatlong magkakaibang pagdating ng Panginoon. At matagal na namin itong pinag-aaralan at ipinapaliwanag sa iba't ibang mga turo simula nang simulan namin ang sub-channel na ito. Ito ang pagdating ng anak ng tao pagkatapos ng pre-trib at ang 7 araw na kasalan. Ito ang pagbabalik ng anak ng tao sa 8 araw. At siya'y darating bilang kung ano ang kanyang pagdating bilang ang nakasakay sa puting kabayo. Ito ang anak ng tao na dumarating bilang ang nakasakay sa puting kabayo, isang bagay na itinuro na naman natin dito. Ang susunod ay tandaan sa diskurso ni Marcos sa Kabanata 13. Pagkatapos ng kapighatiang iyon na nangangahulugang pagkatapos ng unang 6 na tatak, makikita natin na ang mga bituin sa langit ay mahuhulog at pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap, maramihan, na iiba sa sinabi ni Lucas. Sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga seal, ng lahat ay natataranta at nagsasabing, nahuhulog sa atin ang mga bundok at bato at tinatago tayo mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang puot at sino ang makakatayo. Ngayon, bakit sila nagwawala? Bueno, maiisip mo na mayroon tayong mga kakaibang turo tungkol dito sa pangunahing channel na nagpapaliwanag kung ano ang makikita rito o isang pag-unawa sa kung ano ang makikita rito. At talagang hindi ka panipaniwala dahil tandaan, natataranta sila na may makita at hindi ang Panginoon na darating sa mga ulap para makita ng lahat. May paparating na naman siya na medyo nakakabaliw. Okay?
Oo, hindi ko dapat sabihin tungkol sa isang bagay, kundi sa isang bagay. Sa pahayag 17, nang ang halimaw at 10 haring sungay ay nakipagdigma sa kordero, dinaig sila nito dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Mapapansin mong maliliit na titik ito maliban sa isang L at K. Sa dulo ng ika-6 na tatak, narito ang Mateo 24. Pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon, ito ay dulo ng ika-13 taon. Lilitaw ang tanda ng anak ng tao at lahat ng angkan ay magluluksa. Makikita nila siyang darating. Makikita mo iyan sa Mateo Kabanata 24. Ang salitang sa konkordansya ni Strong ay hindi ang salitang sa, kundi ang salitang sa. At hindi ko alam kung bakit nila ito isinulat ng ganoon sa The King James. Ang hanapin, ang hiwaga ay ang salitang sa, hindi sa loob. Kita mo, ito ang salitang sa loob. Samantalang sa Lucas at Marcos ay ang salitang sa loob. Ngayon, bakit nga ba? Dahil ito ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapap. Sa ika-7 trumpeta sa dakilang tunog, ito ang pagdating ng Panginoon. Kapag dumating siya, sa puntong ito ay ang pahayag Kabanata 11 ng patunugin ng ika-7 anghel. Ito ang huling trumpeta kapag tapos na ang hiwaga. At sinasabi nito, ano? Nagsasabi, nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos na makapangyarihan at dumating na ang panahon ng kaniyang puot. Kita mo, ibang galit yan. Bakit? Dahil ito ay labanan sa pahayag 19. Okay? Kapag siya'y dumating na, ang kaniyang damit ay nabasa sa dugo upang tapakan ang pisaan ng ubas at ang kabangisan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, makikita ninyo iyan. At sinasabi nito, at nakasulat sa kaniyang damit na siya ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ay naka-uppercase, hindi na ito ang parehong labanan. Kaya may 3 pagparito ang Panginoon. Pinag-aralan natin ito ng detalyado kumpara sa dati. Uulitin ko para matandaan ninyo, may 3 pagparito ang Panginoon. May isa malapit sa simula, mga 1 linggo pagkatapos ng pre-trib, isa sa mga huling araw ng paggawa ng mga selyo, pagkatapos ng ika-6 na taon ng paggawa ng mga selyo. At isa pa sa ika-7 taon ng mga trumpeta, bumalik siyang muli. Ngayon, hayaan ninyong patunayan ko ang aking pinag-uusapan kaugnay ng mga tribo sa ilang. Kung susuriin mo ang Kabanata 2, makikita mo na ang nangungunang tribo na ang bandila ay ginagamit sa silangan ay ang tribo ni Juda. At ang kanyang watawat o ang kanyang bandila ay isang leon gaya ng alam nating lahat, ang leon ng lipi ni Juda. And ang may pampi ni Juda ay ang lipi ni Isakar at yung lipi ni Zebulon. Sa timog ay ang watawat o ang bandila ng Ruben. Tubig. Okay, ang lalaking may larawan ng tubig ay ang kinakatawan ni Ruben at kasama niya ay sina Simeon at Gad. Pagkatapos ay mayroon kang mga Levita sa gitna at sa kanlurang bahagi, mayroon kang watawat o ang watawat ng Ephraim at ang Ephraim ay kinakatawan bilang isang toro o isang kapong baka. At kasama niya si Manases at ito ang watawat ng lipi ni Dan. And kasama si Dan at sino ang kinakatawan ni Dan? Bueno, tandaan tatalakayin din natin ito, ngunit si Dan ay kinakatawan bilang isang ahas. Okay? Kaya ang Dan ang watawat ng hilaga. And case man niya ang Aser at Naphtali. Okay? Kaya ngayon, narito na natin silang lahat. Tingnan natin ang mga tribo sa ilang. Kaya narito sa timog, nandito ang lahi ni Ruben at ang mga nangungunang lipi ay nakalista rito sa gitna. Okay, sila ang nasa gitna sa pagitan ng 3 at sa timog ay si Ruben at siya ang kumakatawan sa tao at tubig. Ngayon, alam mo na kung bakit? Malaking bagay yan. Sige, bakit ba ito isang malaking bagay? Dahil kinakatawan nito ang lalaking may larawan ng tubig. Ito ay kumakatawan sa buwan ng Aquarius. Kaya sinabi ko sa iyo, hindi ako gagawa ng date setting or mga bagay na ganyan sa channel na ito. Ngunit sasabihin ko sa iyo na sa anumang taon ito mangyayari, magsisimula ito sa buwan ng Ruben. Ngayon ay buwan ng Aquarius na ating kinaroroonan para malaman ninyo. At bakit mahalaga ito? Dahil si Ruben ang una. Si Ruben ay kumakatawan sa anak ng tao na dumarating sa diskurso ni Lucas, kumakatawan sa kanya na dumarating bilang ang nakasakay sa puting kabayo. Gaya ng 40 araw na babala sa nabanggit na bahagi na ating napag-usapan pagkatapos ng mahinang kasal. Ngayon tingnan mo kung nasaan si Ephraim.
kanluran, and siya ay kinakatawan ng baka o ng toro o masasabi mong ang unicorn. Ito ang kaniyang pagdating sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak sa diskurso ni Marcos. Kapag nakita mo siya at lahat ay natataranta, at sa unang pagkakataon ay matatalo niya ang halimaw at ang 10 sungay na kasama nila. Pero nandyan naman si Dan. Kinakatawan ba si Jesus bilang si Dan isang ahas? Hindi. Gaya ng nakita natin, maaari nating ipaliwanag ng malaliman ang mga ito mula sa banal na kasulatan. Hindi siya dumarating ng 4 na ulit kahit may 4 na nangungunang tribo. Kita mo, ang ikatlong pagkakataon na siya ay darating ay hanggang sa pagtatapos ng mga paghuhukom ng trumpeta o hanggang sa katapusan ng ika-13 taon, ang simula ng ika-14 na taon ng kapighatian. Sa ika-7 trumpeta, kapag siya ay bumalik na parang leon ng tribo ni Juda, at ito ay kumakatawan sa puno ng ubas, ang pagyapak sa mga ubas. Nakikita mo ba kung gaano kabaliw iyon? Ngunit si Dan ay hindi kinakatawan bilang ang Mesyas sa Lucas, Marcos at Mateo. 3 lang ang diskurso. 3 porsyon lang ang kailangan dahil mag-isa lang si John. Kinakatawan niya ang isang bagay na hiwalay. Nandito ang Panginoon ng 40 araw pagkatapos ng kasal bago ang trib. Dumarating siya sa dulo ng ika-6 na tatak at sa dulo ng ika-13 taon ng kapighatian o simula ng ika-7 trumpeta bilang leon ng Huda. At sa pagitan niya, pagdating sa dulo ng mga tatak at bago siya dumating sa dulo ng mga trumpeta, sa gitna nito, naroon si Dan na humahatol sa kanyang bayan bilang ang ahas na darating. Panoorin ito. Mapapatunayan natin. Nakita natin dito ang mga tribo at kanilang pamantayan. Alam na natin ang kanilang mga bandila at ang mga namumuno rito. Ngayon, panoorin natin kapag pumunta tayo sa Kabanata 49. Pinag-uusapan nito ang tungkol sa mga huling araw, si Ruben, na siyang panganay. Alam mo, si Ruben ang panganay. Siya ang pasimula ng kaniyang kalakasan, ang karilagan ng kaniyang dangal, at ang karilagan ng kaniyang kapangyarihan na parang tubig na hindi matatag. Kaya siya ay kumakatawan sa tao at siya ay kumakatawan sa tubig. Ano pa ang isa pa nating meron? Nandito si Juda. Ang Huda ay inilarawan bilang isang leon. Ang Juda ay parang batang leon. Siya ay nakahiga na parang leon, parang matandang leon. At sino ang gigising sa kanya? Kung pupunta tayo kay Dan, pakinggan mo ang sasabihin ni Dan. Hahatulan ni Dan ang kaniyang bayan. Si Dan nga pala ay magiging isang ahas. Siya ang kumakatawan sa ang pagbagsak ni Satanas sa kalagitnaan ng mga trumpeta pagkalipas ng mga 10 at kalahating taon sa loob ng 14 na taon ng kapighatian. Pero paano naman si Ephraim? Bueno, si Ephraim ay nagmula, siyempre, sa kaniyang ama bilang si Jose. At sa Genesis 49, hindi natin ito mababasa dahil wala pa roon ang mga bata. Ngunit kung pupunta tayo sa Deuteronomio Kabanata 33, kung saan mababasa natin ang higit pa tungkol kay Jose, makikita natin sa talata 17 at sinasabi nito tungkol sa kanyang toro at ang kanyang mga sungay ay parang mga sungay ng mga unicorn. Sino ang kinakatawan nito? Ito ay kumakatawan sa kanyang panganay, ang tumanggap ng kapangyarihan ng panganay. Sino? Si Ephraim. Kaya naman ang Ephraim ay kinakatawan bilang ang baka, bilang ang toro. Kaya mayroon tayong 3 sa 4 na watawat na kumakatawan sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng mga araw. At 3 beses nating nalalaman na darating si Kristo sa katapusan ng mga araw. Aba, may gusto ka ba? Nagpakita kami din nagtagal. Sa Kabanata 24 ng mga bilang, makikita mo ang kumpirmasyon ng lahat ng ito. Ito ang kwento ni Balaam at Balak. Dapat ay isumpa ni Balaam ang Israel gamit ang mga sumpa para kay Balak, ang haring humiling sa kanya na gawin iyon. Lumingon siya dahil nagsalita ang Panginoon sa kaniya sa isang pangitain at nagbigay siya ng 3 pagpapala. Nagalit si Balak at nagtanong, "Bakit mo ito ginawa?" Binasbasan mo sila ng 3 beses? Ang una ay sa mga bilang 24, talata 7, nang sabihin niyang siya'y magbubuhos ng tubig mula sa kaniyang mga timba at ang kaniyang binhi ay magiging sa maraming tubig. Ito siya nagaganap bilang Reuben kay Luke. Ito ay nasa talata 8. Dinalhan niya siya ng lakas ng isang unicorn. Nilamon niya ang mga bansa at nilipol ang kaniyang mga kaaway. Ang unicorn ay parang toro. Ito ay kapag siya ay papalapit na sa katapusan yung mga selyo.
At pagkatapos sa talata 9, sinasabi nito, siya'y humiga at humiga na parang leon, parang isang malaking leon. Sino ang magpapagulo sa kanya? Ito ang kanyang pagbabalik, nakababa sa bundok ng mga olibo. Tingnan mo, hanapin at saliksikin ninyo ito para sa inyong sarili. Ito ang pagbubunyag ng pagkakaayos ng mga tribo sa ilang. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Alam mo na,